HDMI. Kay kung natay alawiton, kini itong gamiton? Nga gamit ang computer diyan alang ba ana ba? Mag-control bitaw sa mga kanta unsay kantahon. Ana na diyan namatay kuan, namatay TV. Okay, so sabta nagpaabotan ni Sir Bernard Mangigsoon, ablihan na to ato ang mga balaang kasulatan. Ako ra ni ihatag ning abot niya. Pero aron dili mausik ang atong oras kay nanamata karon dinhi. Simba man ato magining pag kuan diya sa Ginoo. Ato karon sa school sa ako karon sugdan. Nawang ako maron magison nga gi pamalandungan gibansay nako mao ang kaning kuan ako rang wali. Amen, salamat. Salamat nga wag ko kakuan kaniabot na Sir Bernard. Amen, salamat nga anak ko ma kuan kay wala lagi mo lagi kong ingon nga wala lagi ko ka kuan og Sunday school kay salig mo Sir Bernard. Amen, salamat nga na Sir Bernard. Niya maglangan ihatag na tong panahon niya. Bahala gikutas-kutasan pa siya. Amen. Ano nga agwantag ka Sir kinadiligan. Bahala gikutas-kutasan pa ka. Okay, sige bitaw no lo si Sir Bernard. Gikutasan pa no mo pag-abot. Okay, sige. Ako sana siyang kaning paginhawa og kadiyot diri sir. May istorya sa kadiyot diri. Ikutasan. Amen, salamat diri sir. Dari sir. Salamat kay sa Ginoo nga na si Sir Bernard o niya atong yampo sa Ginoo magigsoon nga kita gyud panalanginan tani ginawa sa sir ha. Amen, dali gyud na Ginoo si Sir Junard. Nakakuha na siya gani gahapon ako para sa una bag ako'y nagbuwag sakyan na si Sir Bernard di back up sa ako. Nya karga hapon si Sir Junard kuha na sig sakyanan. Ako pa i-back up sa iya. Lapakan na itong Ginoo bi. Kalampusan sa itong isur, kalipay na itong tanan. Dili man ta pares uban nga pag naing mulambo nga anabi tayo makita nga kuan musina noon. Mao lagi, ana ba kita lipay kita kayo. Atong ampo sunod si Sir Bernard na pod nga tagas Ginoo service para di malit. Dili, sir. Bisan lang kun sir og kanang wigo para ninyong duha ni Bryson atong ampo sa Ginoo na. Unya, dili lang kay sila kitang tanan. Kay kung kitang tanan tagaan sa Ginoo og sakyanan, pag moingon ta nga naatay naabitaw tay conference, magpanon dayon ta. No, di kinahanglan palit pa og minibus no. Kay ug tanan hatagan sa Ginoo sakyanan. Di ba? Amen, salamat kay sa Ginoo. So ihatag lang kung panahon ni Sir Bernard kay murag nakaginawa na siya. Sir, mga panahon siya. Alright, salamat pastor. May buntag sa tanan. Speaking of sakyanan, murag usay mo kaingon ako nga di siguro gid ko tagas ginog sakyanan kay kapila na ko sakyanan agis ko. Mo igor magtagtulo ka tuig. Ay lagwat ang maglaon sir. Pero bitaw nag-pray gid ko ron pod og kaning multi-cab nga kanang pick up bitaw ron nga kuan. Pang farm mo na akong gikuan ra gyud. Okay. I will focus on farming. So tiguang na tanong kay ganahan na tag-environment. Ganahan na tamanandong. Ito, I grew up when I was a child as a farmer magyud. So adto gyud paingon og matutala nila kita ko nung mga abisagali I appreciated those young people karon nga nag-farming na dito. Tan-aw ko sa YouTube gano man nay mo nito nga 19 years old nikita na og $500,000 tungod sa farm nag-eskwela pa. Nato man ako buhata tungod nang anong kuan man ko sa desire about sa kining business sa organizing, business sa photo and video. Dili man ko nakuha na ni nga di man forever kay mag-agad mo sa itong lawas may itong farming kay nakay kuan di pwede ra man ka. Okay. Now last Thursday nitukar na po ng akong kuan kung sakit sa tiyan. Grabe yung sakit na pero wala na po atong hospital kay basig mabiktima na po na itong 40,000. Kay last ko atong hospital tagagtak ang 40 kung hindi na po atong hospital.
So, ampo na lang yun ko. Nga, maulian. Grabe sa kita. Niya, akong kuana po, murag ulcer, gila ang ulcer na ko, ang GERD, kinindiri gina ko mo yung lisod man ang sakit, labi na mo taas ang acid, kaya halos tanan ang tiyan mo. So, yun ko nga, Lord, basig mo dugay, ni kaabot, ang makaabot pa ni Sabado, naaro makoy wali, ang kanang kuan rong Sunday. Kuwan ay taon, magkaugma, ni arang-arang ba yun? Okay? Lain mo niya akong eyeglass, kaya di man ko kakita o kuan o isuot. Ako ko grado. Deo, wala pa ko nagamit yun o kanang kuan. Oo. Kuan lang ang isuga lang. So, sige lang. Dadara ni. Biya sa cellphone be. Kay kaganinang buntag abi na kog na-charge sa akong cellphone, kay gisaksak man ako pagtan-aw na ko gamay ra man kaayo man di natarong ang saksak. Nya ni ara ba sa cellphone akong mga kuan ang akong gi prepare. Karon dali-dali ko gatog station akong gipa print gagmay man sa diin noon di ko ka klaro no ani lantas ko. Okay. Manindog ta palihog. Ato amlihan ang atong Bible sa Romans 3:23 until 24. Okay? Kung naan na mo din ha, atong dunganan siguro basa, mahalaga English or Tagalog, Bisaya, dunganan to basa. Ready? Romans 3:23-24. Usa ni sa common kay nga verse. Now it says, "For all have sinned and come short the glory of God." 24, being justified freely by His grace through the redemption of Christ Jesus. Dukutan, Lord God, thank you Ginoo sa opportunity nga gihatag nimo nako nga gamiton sa kunimo Lord God sa pagdala sa imong pulong sa Sunday School. I do hope Ginoo nga sa akong giampo nga ikaw maghatag nako dugang kaalam aron nga mamahimong magamit usab ninamo is gabayan sa mga Kristohanong pagtubo o Kristohanon nga kinabuhi. Lord God, wa ko mahimo sa akong galingon ko wala ka. God bless kini nga message o kini ang topic nga mahimong mahimo pud nga mga panalangin sa matag usa ka namo. Lord God, internet together in Jesus name pray. Amen. Amen. Now, last na kong topic is about the Holy Spirit. Now, we discuss, no? Kasi remember, we-discuss na to ang Trinity. What is Trinity? Now, nasa Trinity, ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Atong gi-discuss na unsa ang role sa God the Spirit. Atong gi-discuss kung unsay iyang gibuhat sa atong kinabuhi o maunsa tatungaan nato ang Holy Spirit. Now, I will discuss now a topic, no, about the three phases of salvation. Tulo ka mga phases sa salvation. So tulo dili mo tulo ka kanang tikang sa salvation. Di ba ang salvation isa naman gyud, di ba? Isa naman gyud kaluwasan nato, this is Jesus Christ. Pero dunay tulo ka mga phases of salvation. Now, ang atong gibasa kaganina, Romans 3:23-24, it says nga, "For all have sinned and come short of the glory of God." Kitang tanan, wa gyud nahimong exemption, no? Wa gyud giingon ang Ginoo nga ikaw wa kaysa ikaw Abraham kay gabi ka wa kaysa halos tanan tao, even Adam and Eve, doon na sila sala o dito nagsugod ang sala. Now, unsa may atong panananiron? Three phases of salvation. Number one, di man ninyo ha? Number one, justification. Justification. Kanus amon magsugod ang justification nato? Ano sa magsugod? Magsugod ang justification the time nga atong gidawat si Jesus Christ as our personal Savior. That is the justification. We are justified, no? Ana nga time. Because that time, ang Holy Spirit nilihok sa atong kinabuhi o gi-save ta anong panahon na. That is justification. Makita mo nato na din no?
katong kwan sa kini ang Romans 3:23, for all have sinned, come short the glory of God. O kay naamon si Jesus Christ, naman ang Holy Spirit, that's why we are justified. No? Justified na ta. Justified means gipakamatarong. Now, once we are justified, ang the righteousness within us is not ours. Ang kanaang kaayo na niya sa itong kaugalingon, it is not ours. It is the righteousness of Jesus indwelt in us through the Holy Spirit. So, naglakaw ta sa pagkamatarong ni Jesus Christ, Jesu Kristo. It's not in us. Mayroon nga, uy, faithful lagi ka ito sa Talpulano, tarong ka ay luwas na maguna siya. Actually, is not, Talpulano is not maayo. Ang maayo kang Talpulano because na ay Holy Spirit nga nisuod siya yung kinabuhi. Ang righteousness ni Jesus naa sa yung kinabuhi, naa sa itong kinabuhi nga mga luwas. We are not, ako, si Bernardo, dili ko tarong because I am flesh. Natural life na ko ni, dili ko tarong. But because of the Holy Spirit nga ni-indwell to us, nahimutang tarong. So mga may pasabutan ng justified, pagkamatarong ka, pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Now, I think, kung ano man na sa ito, na naklaro na naman nato kung unsa na siya. Basta at the time nga, naluwas ta, i-receive na to Jesus Christ, our personal Savior, that time is justification. Meaning to say, justification happens once experience. We will experience it once in our life. Kausara ang justification nga mahitabo sa itong kinabuhi. Kaya dili man pwede nga kanang gidawat ni mo si Kristo karon naluwas ka, na-justify ka, ugma kay nangasala ka, wa na, di naka-justify. So sa ito, padili ito forever si Kuanda is Jesus Christ nga nasa imong kinabuhi. Di mo na pwede. Kaya kung anak na kasino, giluwas na kasino, forever na ka. Dili na ta anak manginong malaglag pa sa impyerno kay kuan man ano man lagi maingon nga wagi forever apostles mismo wagi forever lagi kay tumagol man dito so will forever na forever sa kalibutan na ang Ginoo din forever bayan ma kung mo yung gabi sa mga tao na forever ako na ako'y forever because Jesus Christ liveth in me na ako'y forever. The justification of Jesus in me is forever. No, it is not temporary ra ang justification. Oh, because kung ano na, kahinumdum lang ko sa kanta na mo na, yung people ako. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, yes not I, but Christ liveth in me. So ang nagpuyo nimo is Jesus Christ. Because you are justified. So meaning, nagide forever. Masid ka mo sa iyong asawa, di may forever. Pero naamoy forever oy, sutiyan ka mo. Kung ang imong asawa o ikaw na bana, justified with Christ, kamong duha na forever. Magkita ka mo dito. Di ba? Kita oy. Oh, kanang mayon sila nga kanang mga kuan ko no, kanang mayon kanang sa nga nani. Kanang mga gold kuno nga mga alahas nga grabe di ka pure gig sa latang pure gold gig kayo di kuno na hupas. Wa ko ni forever ana. O tinuod bitaw na. Why forever ana? Pero ang katong bato nga gold na dito forever. Pero kanang alahas muhupas sila. Pero ang gugmas mo tag-asawa ug bana nga giusa sa Dios and they are both glorified and justified by God na forever. Amen. Okay, so mo na siya no. Again ha, ang justification mo na siya giingon na to our experience once. No? Our experience once di na mawala na to kausara na hitabo sa tong kinabuhi ng justification. Pero ang pangutana, I am now justified. Pwede na di kong himong pakasala. Sino ko? Uy, di mo ba yan ang dahil sa dalawa? Makasala man ka. Makasala pa man ka, kaya pa man ka sa flesh. Oh. So, pwede pa din kung maghimo na rin magpakasala. Yes, pwede pa ka magkasala. Kung ano na to ha? Makasala o magpakasala. Pwede
pwede kang makasala pata. Pwede kang makasala pata, but di na pwede nga magpakasala pata. Diba? May nunta nga, ay, luwas naman ko, justify naman ko. Balik ko sa kung kanin nga koan. Mga bisyo. No! Hindi pwede na. Because, ang three phase of salvation nga kung giingol, mauna ni, number one, and sa to? Justification is the number one. Now, come to number two. Magpakasala pa ta, di na. Di na ta magpakasala. Because di na musulod ang number two, which is sanctification. Mo na nilisod ron din sanctification. Unsa naman sa na brad ka ng sanctification, unsa na po na daghan din ni paagis kaluwasan di ay dili ka usara ka maluwas. No? Pero sa imong pagkaluwas, para nga makalahutay ka na kay sanctification, muagi ka sanctification, muna gingon pa nila nga kanang kalbaryo kuno kinabuhi. Ha? Kalbaryo ni sinabuhi. So sa ka-Christian kining sanctification, isa ni sa pinakalisod nato kayo. Actually, sa yumra ang pagkaluwas. Dawato na si Jesus Christ. If you believe, dawato si Jesus Christ, maluwas ka. Di ba? Dali ang pagkuhan, ang kanang pagkaluwas, ang pagka-justify kaysa pagka-sanctify. Now, what is sanctification? Ito ni basahon. Now, first, Thessalonians 5:23. Matod pa diri ay. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sa Bago ng Testamento. Pero, naana ni sa Old Testament din kuha kining sanctification. Lain lang pamagi. Namatod pa din sa Leviticus 27. Leviticus 27, 20 og 7. Now, sanctify yourselves therefore and be ye holy. No? Sanctify yourselves therefore and be ye holy. For I am the Lord your God. Unsa man ang Ginoo? Holy dili. Holy ang Ginoo. Asa man ta magpaingon? Atos Ginoo kay luwas man ta. Unsa man tas Ginoo? Mga anak sa Ginoo. That's why we need also to be sanctified. Actually, dili enough ang kini ang kuano. Dili enough nga naluwas lang ka. Yes, happy ka maluwas ka. Bisan to siguro may mga tao dito nga naluwas kay gidawat si Jesus Christ, but wa sila kabalo about sanctification. I hope nga walay mga tentasyon sa ila, o lahi sila nga kalibutan, o asa sila nga lugar, layong temptation, pasin ra. No? Pero ang sanctification man God, kuan siya, no? Ang sanctification, now justification is not like, sanctification is not like justification, which one-time experience. We are daily saved from the power of sin. Ang justification, kausara nato ma-experience. Kausara ta maluwas. Pero ang sanctification, kada adlaw ta maluwas. Unang wala, bago naman po na magtindi mo. Bago na nagdakuan po. Maana di kada adlaw ta maluwas? Yes! Kada adlaw ta maluwas against the sin. Kaya no, hindi ko kanina magpakasala o nakasala. Nakasala ang gyapon ta. Maniingon ko nga kaning sanctification mo ni pinakalisod sa tanan. Because sanctification, that is the time the war will start. Ang gira sa imong flesh against gira ni Satanas na sa sanctification na butang. Muna pinakalisod, no? So sa mga Christian, ano ba yung mga Christian ka nangundang o kuwan, nangundang o simbang? It is because of wa sila kalahutay sa sanctification, because of the Holy Spirit na
kuan mo gud, na example, ano man to dapita, adira sa cellphone. Nay ako nabasa nga ehemplo nga ako na lang po dahil ipangita ang mga verses, no? Na example dire, no? There, ano ko dapita ito? Sanctification is the process of becoming more Christ-like. So, pwede ba di ay kitang tao nga mura tag si Kristo? Pwede dili? Pastor, pwede. Pero, kita ba yung usay mag-una-una ba ta? Uy, murag dili pwede. Di na ako kaya itong himo ni Kristo. Uy! Pero pwede, ni Pastor, pwede. Taghan naman galing ng pa-Kristo-Kristo rin. Di ba? Ikaw ano? Sa Facebook, pagkadaghan kayo din, social media, daghan kayo din mga kuan. Nagpa-Kristo-Kristo na ron. Napay babae nga ambot na Kristo, kung singa na kanang diri sa kuan, babae man na siya na mga sa ayaw ko naman ani nga tumba. Tinuod ba ka na? Pero kung sila pasulti, tinuod ba po? Ba't na question is sa Holy Spirit may nasuod nila o Holy Spirit mo Holy Spirit o Holy Spirit mo na o ka na spirikitik na sila bitaw dahil yung nagpa-Kristo-Kristo na ron daga na kayo. Now the Holy Spirit helps us in our development of sanctification. It is a process of our growth or maturity spiritually. Sa kuan nga pagkasulti sa in layman's term kining sanctification mao ni siya ang sato ang salvation nga magsugod na ta og bata pa ta sugod tag tutoy nas bibiron sugod na tag inom sa gatas dinha na kining gitawag og sanctification. Nga mahimot ang sanctified, mag-start na tagbasa sa Bible, mag-start na tag-prayer, mag-start na taog witnessing, dinha na magsugod ang sanctification, which is dili na gusto sa atong lawas. The flesh against it. Nga rin magagana ang basa sa Bible. Kaya dili gusto yung lawas. No? Nga di man ta gusto mag-witness, kay maulaw man ta, di man gusto atong lawas. Nga di man ta gusto mag-pray, kapoy man. Ang lawas na ang atakihon ni taning because ang lawas nato huyang. Although we have the Holy Spirit, kay away na ba it is war na ba against the flesh and the flesh and the Holy Spirit against Satan. Away na guna, gira na guna nila. So, kinsa may mudaog. Now, they are both same decision of our lives. Ang kining kini ang justification of sanctification. Ang justification desisyon nato na para maluwas ta. Gidawat nato siya. It is our decision. Sanctification is also your decision, but daily kato akong gisulti ganina. Say for example, na tentasyon ni mo karon, muyel ba ka sa temptation, nga luwas naman ka. So if dili ka muyel, ni daog ka. Ugmak na po, na ko kailangan temptation. Wato ka daog temptation na, naluwas na sa kaato. So daily salvation na as a sanctification. No? So naluwas ka against sa sala sa imong lawas, o sa atong lawas. Now, example, na isa ka Christian, niingon siya nga, Pastor, na-block ka lagi ko, Pastor ba? I doubt, Pastor, nga, tinuod ba kong reborn Christian? Tinuod ba ka akong luwas? So, nga naman, kung ano ba, Pastor, ka nang, dili, ginunta na ko gustong buhaton, pero nabuhat na ko. Itang tanong igo bayo ani ayaw kong ina nga wala ta
wala may tabo ni sa tong kinabuhi, nga dili na to gustong buhaton na masama, pero nabuhat na to. Amen? We are all convicted in aning nga kuana. Kitang tanan. So, ningon siya, ningon na pastor, ikaw, saludo ko nimo, nga kinasingkasing gili ay ang imong pagdawat sa Ginoo. Kay siya mismo nagkakuan man siya kaugalingon nga nabanag ka na kung na may worry niya. Kada adlaw ga-struggle siya. So meaning to say, when the time comes na naata sa kami ang phase of sanctification, mag-struggle pa. No? Mag-struggle pa. Nag-struggle siya kay maglanong nakainom ang gihapon ko. Di na baya, di ko unta gusto ng inom. Pero, ipainom ko ka na isang mabasa. O, yun na yan. Ay, isa na god, ganyan na god, Nadawat mo na ako na inom, wala mo lamig, nasundan ako, nahubog ko. Pagmahay, nag-doubt na siya sa iyong salvation. Kinsa man yung trabaho? Kasapanas! Giatake niya ang atong natural life, no? Giatake niya na atagya sa point of not to decide kung tumano na to ang diktar sa atong lawas or tumano na to ang diktar sa Holy Spirit sa atong kaugalingon. Gira man na. So, kinsa may atong tumanon? Halaka. Dili baya ta always makatuman sa gisulti sa Holy Spirit sa atong lawas. Remember, makasala ta in words, in action, and in thoughts. Sa atong huna-huna, sa atong buhat, o sa atong action, o sa atong pulong. Sa buhat, pulong, o sa huna-huna, makasala baya ta. So, mga na dapita, muatake si taning. Gihimo niya nga, tanong niya, na ananay ka, aning period of sanctification, bantay ka. Labi na tong kuan, actually no exemption man, no? Mas special mention to ang katong mga bagong nakadawat pa bitaw, nanaal pa sa period ng kuan. Pero not to say nga, kamo lang ang kanilang mga bagong nakadawat. No, tanan, bisang pagkaraan na nagbumis, siguang na tanan, ayaw po nilimo. Now, mapagpagini at kuan nato niya nga maglisod lagi ko siya, tinuod ba ka kung luwas? Tinuod ba ka kung luwas? Kinsa may naka-experience ani sa inyong kinabuhi? Nga nakaingon sa iyong kaugalingon nga, Lord, tinuod ba ka kung luwas? Ako mismo sa akong kaugalingon, naka-experience ko anang mag-doubt ko. Kinsa may nagbuhat anak? Ang imong kaugalingon, ang imong lawas, it is not the Holy Spirit, ma ay Holy Spirit mo yun. Ayaw, luwas na baya ka, gidawat na baya ni mo si Kristo, di ba? So, away na sad, o usa sa dili gid maayo, no? Dili gid maayo sa atong Christian life, kining mag-doubt, because kung naakay doubt, agoy, imbis kayo na blessing, dili na maabot ang blessing ni mo. Na mo kayo nagduha-huna man ka, gabawat man ka na, luwas ba ka ko? So anak na itong mentality sometimes, especially mo abot ang time kanang kuan na to, kanang nag-struggle punta sa atong mga financial, sa atong health. Moingon na dahil Ginoo, luwas ba gyud ka ko? Ngayong makasala man ko. Na ako'y basa mo na ninyo verse, ha? Now, harap ito na pita. Stop beating, blaming yourself with shaming guilt. That is an attack from the enemy. And start doubting yourself. Remember that we are not slave of sin anymore, but a slave of righteousness. Dili na ta ulipon sa sala. Although makasala pa, pero dili ta ulipon sa sala.
lahi man nakasala ka ug ulipon ka sa sala. Maybe before na wa pa ta ma-justified, wa pa ta maluwas, ulipon ta sa sala. But the time na gigawat ni Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ dwelleth in us, dili na ta ulipon sa sala. No? Ato nang hinungguman pa kayo, dili na ta ulipon sa sala. Now, ano ko kakita? Now, the spirit and flesh, the word of spirit and flesh, gusto sa atong flesh nga i-oppose si God, but the spirit gusto niya nga i-obey sa God. Tinumi dili. Ha? Gusto na to, gusto sa atong kining atong lawas nga dili ta mosunod sa Ginoo. Kaya kung ang atong lawas ang atong patughan, ang buhaton sa atong lawas against Ginoo sa Ginoo. Kasagari against Ginoo sa Ginoo, but the Holy Spirit gusto siya na musunod ta, mo-obey ta sa Ginoo. That is the rule of the Holy Spirit during the sanctification period. Now, nabi ni ay, Romans 7:15 to 20. Romans 7:15 to 20. Kuan man ni? International version, siguro na ako nakuha. Nana mo? Sundan ko na pagbasa. I do not understand what I do. Agoy, wa ko kasabot sa panggibuhat. Mao na ni ron. For what I want to do, I do not do. Kaya nga kung gustong buhaton, wa na ko mabuhat. No? But what I hate, I do. Ang iyan noon ko nung gikasilagan o iyang gikalagutan, nabuhat niya. Si for example, aling inom. Dili na ganit siya gusto mo inom. Tabi naman na siya sakit. Pero, nga nang nabuhat man ako to, nga nang nakainom ang kupag-usam. No? Tabayan pa. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good as it is. It is no longer I myself who do it. Di na ni ako nga himo. But it is sin living in me. Ang sala nga nagpulo nako. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this keep on doing. Not if I do what I do not want to do, and it is no longer who do it, but it is sin living in me that does it. Diba? Klaro guys ba yung ano? Klaro guys, pinato ka verses? Nga kita, sometimes kita nga naana sa during sa sanctification. Gusto tang di na unta bubuhat ang mga butanga. Di kalimtan na unta na po na sila, pero nga mo mangyud nga imo mang mabuhat, nga mo mabuhat pa manggihapon na to. Because we are on the period of sanctification. Listen mo? Mula ingon ko, kagayon na, justification is easier than sanctification. Mas lisod ang sanctification. Lisod kay gira mong God. Kaysa may nakigira na sayo na kayo. Dili, yun. So gira mong God ni. No? Now, kani nga problema nato sa Kristohanon, daghan kayong affected by agilani. Now, dinhi sa atong church, itong una pa kay pastor, pila itong mga nangawala, di itong una mga member mo, faithful ba ito sila? Mga kasaligan po to. Dakong tapos sa simbahan, pero what I expect, mga wagtang to sila, mga hanaw to sila. Because maybe we can say that they are saved.
sila sa balos yan kaugalingon. But during the sanctification, sila sila kalahutay. Sila kalahutay. Kaya akong gingon lisod kaayo ang sanctification. But this is a challenge to us. Bago ka mang naluwas, or dugay na kang naluwas, still, naapag gihapon ta sa period of sanctification or phase of sanctification. Kaya pamangpas langit. Kaya so man mawa ang sanctification nga ko ang phase. Unya na mag-anak na ta. Anak na. Laki na po na ang phase. Unya na ta na iskutan. Na number 3 na na. So, unsa may kuan na ni, unsa may maayong buhaton. Now, if we walk in obedience to the Holy Spirit, He will help us grow in godliness. So kay nag-struggle man taan na nga butanga, ari na ta sa Holy Spirit dayon kay ato mag-iskutan na ni Holy Spirit man ta nagsugod tong last na tong topic. Padayon pa man no? Padayon pa man Now, actually, sanctification, there is what we call knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom. Kung sa may kalainan sa knowledge o wisdom. Knowledge and wisdom. Ang knowledge, the time na gidawat nimo sa Jesus Christ, the time gisharean ka sa pulong sa Ginoo, gipasabot ka sa kamatuoran sa Biblia sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka o nabutang sa imong hunahuna, that is knowledge. Knowledge na siya. Pero ang knowledge na to, unsaon man nga mahimog wisdom. Knowledge, wisdom. Now, anita sa wisdom, during the sanctification period sa atong Christian life, naadya mo sulod ang wisdom. You have the knowledge, kabalo na ka, nabili kung pwede magpapasala, mahimo nga siyang wisdom, if that knowledge na alino, gibuhat nimo o gibuhat nato sa atong kaugalingon. That is wisdom. Kung di ka nahimayon sila, pastor, nga kanang, kini ko nung mga tigulang na, kami ko nung, sa'yo, sila ko nung mga tigulang na, kung musulti na sila, na ay wisdom. Because kanang kasagaran musulti niya, experience niya sa iyang kinabuhi. Di ba? Napay makauna nila, nga mahimong mabuhat po nato. That is wisdom. Wisdom, gikan po ba sa iyang knowledge. Same ra sa atong spiritual life. Nga atay knowledge, nga ginatag sa Ginoo nato during the justification, but during the sanctification, diha na mugawas ang wisdom. Nga na maambot ako sa Ginoo, tagai kog knowledge and wisdom. So kung nato kay wa mabali, wa pa masabtis Biblia, taga pasabton kas Ginoo, o kanang nasampa rin sa Biblia, imo nang i-apply sa imong kinabuhi. That is knowledge and wisdom. Okay? So naana siya sa sanctification. Now, Paul cautions believers in the book of Galatians. May pahimangno gis Paul, na? Sa Galatians. Matutupad. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Kung maglakaw ta, magpuyo ta, nga bigyan ta kanina sa Holy Spirit, dili makadaog ang kinintawhanon natong pagbati. No? Di makadaog. Now, for the flesh desires what is contrary to the Spirit. So, ang atong lawas, kining atong carnal body, ang iyang gustong himuon is always contrary or against sa gustong himuon sa Holy Spirit sa atong pagkatao. Muna nga, grabing inawayay din yun. O si Kuan pa ni, o sa anghel pa ni, na sa mga way, itong palaaway nga anghel, pastor? Si Michael, nai-espada nga. O niya, ang iyang kaaway, demonyo, naapoy pako, espada.
Ang resulta di ito, imunon. Sa tilang paita. Lami ba na siya? Kuhan ka ng 4 kantos. Saan niya nga nala? Marka ang hilog demonyo daw. Nga nag-away. Malyur ka. Malyur ka bro. Lahi man to pastor. Nangyan po, sir. Anak niya po malyur ka na. Ang malyur ka, nakainom ko. Kaya sinanay itong una, sige palit itong malyur ka. Kaya iya mang itimbol anong kuhan ka ng mga ugat-ugat, kanang mga herbal na kuhan, ibukbuk mo na dito, kaya mo man yung kuhan sa iya. Ako, labi mo di? Alam-alam mo, parbili na kay isog ng malyur ka. Mas isog ka itong 4 kantos, kanang inibra. Kanang mo isog. Kung nga, pastila, no? Now, padayan ba? Now, and the Spirit, what is contrary to the flesh? They are in conflict with each other. So that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Holy Spirit, you are not under the law. Now, atas kuan, kini ang Galatians Galatians 5:16 to 18. And believers, we must always strive to walk according to the Spirit, not according to the flesh. Grabe panimangno ni Paul diyan nato. Di panimangnoan dito niya. Muli nga ang Bible na kanunay ng panimangno din nato. That's why kini nga topic nato karon, this is also warning to us, panimangno nato, because until this time we are still at the phase of sanctification. Di pahimangnuan ta ni Paul. Kay gidawat manimos Jesus Christ justified man ka kinang maglakaw ka nga ginihan sa Holy Spirit and not of your flesh. Kay kung ang atong flesh atong pasagdan, grabe kaayo ang atong gusto kanang gitawag natong lust. Number 1 ang lust. Grabe ang atong flesh ang lust. Diya yun ta mag-struggle anang dapita. Lisod kaayo ng likayan ang lust. Actually, kuhaan mo na, lust of the flesh, actually di man lang yung sa paghihilawas, but lust of your, pangibog sa mga butang, mga gusto niyo mahitabo. Kaibog sunod. Oo. So lust of the flesh. So, madali ang warning ni Paul nato. So, nakakuha ni Paul nga, nakabawag din siya nga kung once nga mo sunod ka, mahimo kang maluwas, musunod ka kang Jesus Christ, muagi di ka ani. Because si Paul himself, he himself, niagi mo sa ani. Pagsulat ni Paul ani, nasulat niya ni because Paul has already wisdom. Before na siya knowledge about this. Pero nahimo niyang wisdom niya, kaya niagil mo siya ni mo nasuwat niya nga kinahanglan ato pong sundon. When we are being faithful in obeying the Holy Spirit, it will show in our lives, no? Similar to what came before. We will develop the fruits of the Spirit in our lives. Now, kung naata sa sanctification, and atong kanunay gisunod ang Holy Spirit kumpara sa atong lawas nun nga gusto, mahimong diha na ka musugod pagpamunga. Na anay fruit ang imong Holy Spirit sa imong kaugalingon. No? Mamunga na ka. Kitang tanan, nakapamunga na ba? Mutana. Nakapamunga na ka? Ha? So may bunga mo, tangis, aslong, o halang-halang, o pait. Lagi, mamunga ta. Lisod po, ang bata, magsige nila tutoy. O niya ang bata, ato magsige nila tutoy, kay wanay gatas, ang tutoy kamot. Lagi, ang bata, sa sige niya, kapag sa process sa iyang growth, pag mudako-dako na siya, magkabag-ugit siya. Maghinay-hinay na nga na ay fruit. Di ba?
Ang bata, pagkadakot-dakot na, uy, wala, akong anak ko, kabalo ng muligid, ano pa lang, kabalo ng muligid. That is fruit. Uy, yung akong bata, kabalo ng musmile sa ako, sumiling to si nanay, feeling yung bata sa imo mo. Nanay fruit. So, inaana po ang atong Holy Spirit. Inaana po ang atong Christian life during the sanctification. Now, may nagpadayon pa man ang sanctification nato karon, although di sa dugay nato sa pagpangalagad sa Ginoo, pero dili man kay kausa ng tamamunga. Di ba? Oh, tanawaran ko ng kuan, paranglitan ka ng lansunis. Nang bunga niya sa tamis na bunga ng lansunis. Kausa na din sa bunga. Di ba? Pagsigiri niya sa pamunga, sige pamunga, sige pamunga, sige pamunga. Pero yung bunga, lansunis na po. O, parangitan ang iyong bunga, kuan, yung umahan kini yung gulayon, sige tanom, sige tanom. Sige po magpamungan gulayon, o sige po sa harvest ng gulayon, sa tanom. Tanom, that is fruit. Also may fruit of the Holy Spirit. Mako pa din ngayon na, aram to the pita, we will develop the fruits of the Spirit in our lives. The fruits of the Spirit consist of, number 1, love. Number 2, joy. Number 3, peace. Number 4, forbearance. Number 5, kindness. Number 6, godliness. Number 7, faithfulness. Number 8, gentleness. And self-control. Galatians 5:22 to 23. So, mabuha di ay pa. Nanapay mo. Sakto mo ngayon mo ganina. Oh, amen. Mamunga na gani. Mamunga kita. Especially, kini atong pag-aning sa kanunay simbahan kada Domingo. Kung natin mga activities natin sa simbahan. Amen. Di ba din makapakunga? Kini atong pag-anhilili kung sa tanong pa kung gagamit kag synthetic, gamitan kag ammonium sulfate, giabunuhan pa. Di ba? Kung organic man kang tanong, gibutaman ka ng organic fertilizer, namunga pa. And this is pag-ali na to sa church, this serves as fertilization of our Christian life. Amen. Para mamunga ta, mo na may atabinhiron. Because we don't want gawa tayo bunga. Unsa kuno tong tanong nga wa ginamunga? Putlong baya to. Nagisgot kong bunga nga kay gaplano, mag-pray ko sa Ginoo lagi mag-farming lagi ko. Oo, walang ang ako mindset ko, inani lagi gid siguro. Medyo tiguan nga ta. Kay atong mindset farming. Ay ano sa uban na. Basta sa akong mindset karon farming naman. Wala gusto ko bunga. Same as with our Christian life. Wa ni magpili. If you are a baby Christian, if you are an old Christian, you need to grow and you need to have a fruit. You have to bear fruit. The fruit of the Holy Spirit. Katong itong iskultan ganina, nga, ay, giyon na yung gugmalay, tas tilang gini love. Love giyon na. O love, kita mo, feel that love. Because we are saved and we love God, we love Jesus Christ, and that's the reason why we at the risk magkakaroon. Number 2, joy. Kalipay. Matod pa rin nila na ang kalipay kuno sa tao, dili na to makita o dili na to masinati sa iya lang normal na ipanghimo sa tibong adlaw o sa kalibutan. Pero ang tinuod nga gugma, atong masinati, pinagis gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? So, peace. So, may peace. Nandun na yung peace. Naglibog na kong kinabuhi. Kita mga Bisaya. Lisod kita mga Bisaya. Ano naman? Kanang peace. So, na peace. I said, is that peace? Kalinaw peace. Ano ato peace? Gusto ko ng peace. Peace or kalinaw. Kung naano tayo ko, pero makayuntan, hala, nakabagka ko'y kalinaw, ano nga, naghirap pa man ko, karoon na pa man ko certification. Di ba? Ako gagawin, trouble ba yan nga certification, pero nga na peace. It is because, during the trouble, during the war, kung mudaog ka, you have the peace.
kung mudaog ka. Pananglitan gitintal ka nga tintal ka sa ka babae. Nidaog ka nga wag nayasawot anay patoy mana natintal niya wa ka niyel sa iya ha. Nidaog ka, you have peace. Di lang kay peace in your life, but peace of mind. Pero kung hiyeng ka ito niya, pasti lang problema ha, gubot pas lukot ang kinabuhi nimo. Pagitaon pa ka sa bala, dahil sumbagon ka, o sige pa mo, happy-happy to, pero galikay-likay mo, katagod-tagod, napakay peace ala. Wala. Wala siya diha. Kung muyel ka, wakay peace. Pero kung sundo ni Holy Spirit, ang bunga is peace. Peace of mind. Plus, forbearance. Ano sa mga forbearance, Pastor Bisaya? Forbearance. Pagpilihan ko nabasa ang hingguan, Galatians 5:22 to 23. Sa Bisaya. Pagkaaw ka ng, anak, malaho tayo. Lumsapirin no, wala, forbearance. Makamalaho tayo ay kung di ka malahutay niya sa ato ang sanctification period, balik ka sa kalibutan. Di ba kinahanglan o malahutayon. Pero nga nang ni apamang si Brad, sabi, Brad Cristo pahatod karon sa pagnaluwas siya because may forbearance. Nilahutay siya. Amen? Kinahanglan niya man ta dito, simba man ta na pwede yung paglag-lag daron. Nilahutay pa. Okay? Now, next is kindness. Ang pagkamaayo. Kita, kanya-kanya naman pagkamaayo. Di ko pa kaingon nga, kita tanan daw tan. Namatay kanya-kanya yung pagkamaayo. Ako maayo kung may kong mga tag. Ikaw, maayo kang mutabang siya. Maayo kang mutabang siya. Kindness. So, kindness. Kining kaayo, ato gini makita po sa itong mga iksunan, especially our brethren in Christ, mga iksunan to. Godliness, kining ato pagka-Diyos mo. Godliness, asang na makita, na ani nato kay ngano. May yung bidawaban, kana lagi si ko aljan kay ko ano na, kan Diyos mo na kayo. Yan naman, wala mo ino. Wak na sigarilyo, wak na bisyo niya. Buutan kita sa kayo. Kay luwas man to siya. So, unsa may nakita na to sa pagkaluwas niya, it is godliness of his life. Makita po nga nila nato during ini atong panahon karon nga ata sa sanctification. Faithfulness. Faithfulness Ginoo pagtuman sa iyang mga kabubuton. Gentleness pagka maamo o sa ning gentleness kanang mapanihubsanon, lumon, kaaghop, wala gina, kaaghop ka ng manggiluluyon, dili masuko, wala na sa gentleness, and self-control. We know how to control ourselves kung naata sa sanctification. Di ba? So, kabalitang mo control. Ako na po siya, di ko ka-control na yung Bryson o sa masuko ko. Ano po na akong kagalingon? Tiguam naman ko. Bry, pasensya lang rin ha kay sa dati, tiguam naman ko limay ko sa dalit kayo sa kaya mo, di kaya, muana naman ko ni siya nga kuha naman. Tadi, suko na lagi pong kadadi. Lain rabala dadi. Ingon ka, makastress mang masuko. Koreksyon na naman ko. So, we have to control ourselves. And controlling ourselves is not only in our carnal life or our natural life. It is also in our physical life. We have to control ourselves. Sometimes, may yung tanga, adik na sa kumusimba. Kay, kuha na, kudwaton. Pero, ang Holy Spirit, yun yung mga kumusimba. Tumaan ang Holy Spirit so that you can control yourself. If you follow ka sa Holy Spirit that time, matuman nga, you have self-control. Okay? Now, if you know you are not walking in the obedience to the Holy Spirit, do not fear. He is ready to help you today. If you just ask Him. In the lights, the Holy Spirit, when you ask Him for His help, He is always
ready to help, comfort, and guide us. Mao ni siya. Kung ang magira na gali, kaya naman is gira karon ang atong Holy Spirit o atong flesh. Kung magira na karon, kung pananglitan kita mismo, sa example katong miingon nga nag-doubt naman ko sa kong salvation, luwas baka ako, tinuod baka ako nga kuan. If you ask, if you kneel down kung mo, luhod kag magampo o ni mangali kang tabang Holy Spirit, the Holy Spirit will guide us always. Unsa may purpose na ng Holy Spirit nato after nato gidawat si Jesus Christ? Why the Holy Spirit dwell in us? It is because gusto po niyang i-guide. Gusto niya nga musampitan niya permi because Holy Spirit is God. Sa Trinity nga itong gidiscuss dati. Diba? So maunay dapat boton. The Holy Spirit love us and He is always with you. Jesus sent the Holy Spirit to help us in this dark world. It is in our best interest to listen, obey, and follow the Holy Spirit's instruction in our lives. He is God, and you can trust Him. Holy Spirit. So, during the sanctification period, papilion man ka. Gipapili ta diha, gitesta. Asa man ka mo dapig sa inahan ba ni Yolo o kakalos ko? Na-appeal na naman. Naggira na magod po ng Facebook. Uy, naipabor sa inaha, sa pamilya, naipabor ka Yolo, naipabor sa iyang uyam. Amot ka mo, asa mo pabor? Di ako pabor ko sa pamilya, sa ginikanan ko. Because we are Christians. So, naman, di na sa Bible nga klaro, sa Bible, si Mang Tagamay, naman, sa Bible na nasa 10 Commandments, obey your parents. Kwan? Sa tingin nga na to? Nasa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for it is right. Nasa 10 Commandments, honor your father and mother, di ba? So, dili baka po ng Bible. Usay lagi lamig kayo ang reply ang mga comments dito sa uban ng butangan mo dito nga. Bisa pa sa kam kasasala ng imong mama kay nagsulti ang Ginoo nga respetari tahor imong mama. Imo nang buhaton. Kung pananglitan ni pastor, grabe kasi imong debate nga against sa imong mama, wala sunspulong sa Ginoo. Pero di man mo na yung mentality sa uban, sagdas na, mahala mo diya. Basta kay ako, mas pabor ko sa pamilya, sa mama, because ingon pa si ABCBN, Family Islam. Kanta na rin Family Islam. Ito. Nindot kay Siyolo kay Carlos kay nagadaan na ito Bulawan. Pero mas nindot yun ang Kristohanon na tuas langit na mapuyo tas Bulawan. Di lang kay papaakol to Bulawan dito, lingkod-lingkuran pa, higa-higaan pa, tanang-tungawang. Dako pa kayo? Ang Bulawan nga papaakol, gamay ra kayo. Di ba? Mo ba yan nagisaan sa Ginoo nato sa paradise? Di ba? Ang Bulawan nato nga pilianan dito sa langit. And of course, this is the number 3 sa 3 phases of God's salvation. Number 3 is glorification. Number 1, so number 1, justification. Number 2, sanctification. And number 3, ang glorification. Mo na nilini kayo. Mga nagkumbati sanctification lang. Kumbati kita kini. Kumbati pa mataron. Sige pa pagbugno. Ni anata atutas glorification. Now glorifications, busama to ang 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as the Spirit of the Lord, even as the Spirit of the Lord. So pasabot ani nga moabot ang time if after sa ato ang kining sanctification, kano sa ganito mahuman ang sanctification?
kung pananglitan mo balik na si Jesus Christ o kumaon ta sa rapture, the end of sanctification. Kung pananglitan nga kita mamatay ng gaming, naging pagkaabot ang rapture, that's the end of sanctification. Kaya wala naman ta sa aton lawas. Wala naman yung lawas. So wala may kalaban ang Holy Spirit nimo. Ang imong soul, wala may kalaban. At that time, musulod na nga naanata sa glorification. Nga naman ganito nga, kinahanglan man ni. Di ba gisulti ganyan sa itong verse ganina nga sa sanctification, na during sa sanctification na blameless ta o limpyo ta nga moatubang sa Dios, di ba? So during the glorification mo qualify na ta para moatubang niya lisod po nga magigatubang niya kita karon nga kuan pa na apat sa sala ang atong lawas. Dili pwede. God is kanaang usani gi-glorify nato. So kinahanglan na kita pud na poy kanaang kuan na lawas nga parehas sa Ginoo, di ba gingon sa sanctification ganina atong isgutan nga kinahanglan nga kita mahimong mura og si Jesus Christ pod. So that time pwede na ta makigatubang niya. So mo may pinakamalipayon because ni nakasurvive ta aning sanctification hangtod na kita gikuha sa Ginoo, we are now glorified. Wa na ta sa tong lawas, no? Muatubang ta, makatubang ta sa Ginoo face to face. Karon kinsa may nakatubang na to Ginoo face to face. Di pa, siguro mapakita na to Ginoo din niya, matubang ta basi musunog ta di ta kakuan dekaron niya kay lawas mo ta. Carnal pumunta. So alis dan ta og glorified body. Katong lawas nga pwede na tang moatubang sa Dios. This is the glorification, the third phase of salvation. So this is victory celebration na nato. Okay? To ano man dito? Kasi may gusto natin langit. Amen? Ang kita tanan gusto kita natin langit. That's why na-justify pa. That's why ni-attack karon sa atong sanctification. That's why nagsigit-nagsimba because we are still in the period of sanctification. Gusto tamatos langit. No? Wag yun na din ko. Now, to close, ano ba ko ba? Doon na istorya ba? Nakita ang doon ka, managhigal dito sa langit. Anak na siya, kulang ka siya dito. Ano siya? Uy! Ikaw ang gilang na! Sa kapulay uy! Salamat! Kayo! Tumagin mo! Di ako slayang! Lipay ka sa luha. Pero, pag abot dito sa impirno, ano pisa, sige lang sa kalayo, grabe hakila ka kita. Ikaw manila, tungod ni mo, ni ako sa impirno ko, sumbaga pala, sumbagay sila dito sa impirno, tungod niya pa sa impirno. Kita rin manipayon takaroon. Tungod kay, dunay gigamit sa Ginoo, nga nung mahimot ang ni karon o makigatubang ta sa Ginoo sa langit. Hindi ta magigsumbagay nga dito sa impirno. Amen? Alright. Now, again, sa top three phase of salvation, kaya kung ano man klase mo kani, kaya sa disco mo ni. Number one is justification. By experience of justification only once in our life. Number two is sanctification. May experience na ang sanctification kada adlaw, daily. Kaya naman ta, buhay pamanta. Number three is glorification. Maatubang o makigatubang na ta sa atong labang makagagahong ang reason na nanuniya at karon din. Amen? Thank you, Lord, sa imong gihatag na akong topic for today. Ginoo, naghinaot ko, Lord God, na ikaw maghatag pag yun o gadugang pang magkapaligon sa mga tagsa-tagsa ka mga kaniyang ampo, pagsimba o pagsalig na mo diyan nimo, the faithfulness ka among hatag nimo. Og thank you, Lord, nga imo kong gigamit karon, tagaan ko nimo knowledge Ginoo nga magdala sa pulong. Bless kini mo mag-church Ginoo nga mag-grow kami labi na nining bag-o na mga pangalan sa pagkakaroon. Provide us with the new venue, new building of nothing is impossible sa imo Ginoo. Kintanan ni salig in Jesus name pray. Amen. Salamat
sa mensahe. Salamat kayo sa pagtulunan nga atong dungog karon nga kaning agon. Ano to ba? Kuan din? Battery? Nagpalit bitaw battery dito. Kuan ako nabigay murag medyo murag ning palyar-palyar na. Amen. Salamat kayo sa pagtulunan nga atong nadunggan karon. Ang bibitaw niyo magsuon no isip kuha na to, lipat na nato ihatag ang panahon sa itong leader para pagsugod nato sa atong ikadungaan sa atong pagsimba. Kung ngayon bitaw taog pagkamatarong dinis kalibutan, mao lagi to na discuss ni Sir Bernard nga itong padawat na to ni Kristo. Pero unsa itong makita nga ehemplo po sa panahon nga diri si Kristo? Si Kristo ba? Di ba? Unsa inyo nakita nakadungog na mo itong pagsulod bitaw niya sa templo? Unsa may gihimo sa templo? Unsa gihimo ni Kristo dito sa templo? Mibuhat, muhimo og latigo, gipanglatigo niya itong mga tao dito, gipanglimbuan niya ang mga lamisa atong mga mangilisay o kuan. Namaligya ba sa sulod sa templo? Okay mo ng taon siguro may gungag. Uy, nausap si Kristo nagwayag ba yan? No? Kumuna mga igsoon ingon si ang kasulatan nag-ingon nga kinahanglan kita mo mahisama kang Kristo. Pero dili na mayon ta mag-igsoon ba nga sa atong pastor sundo na tutong gibuhat ni Kristo nga nagwayag siya. Unang-una tanaw sa may rason nga nung nagwayag siya sulod sa templo. Kay gipanamas-tamasan sa mga tao ang balay sa Ginoo. Oh, di ba? So sa ato pa sa atong kahimtang karon ingon nga unod og dugo, dili gid mga igsuon nato ikapanghimakak nga dunay mga panahon nga kita masipyat ug mapakyas sa atong aksyon sumala sa paglantaw sa uban. Pero ang pinakanindot nga kita gi-justify kita sa Ginoo kay ang tanan natong mga move diri sa ibabaw sa kalibutan is tungod sa gugma ni Kristo. Di ba? So dalaygon kayong Ginoo sa mga pulong atong nadungog ug ang ato lang diri migsoon nga kuhaan na to og diri katong para diri pa diri. Ang ato migsoon nga kakuhaan diri og kaning pagtulunan mga igsoon mao gyud na ang kamatuoran nga gihatag sa Ginoo diri nato, no? Kinahanglan nga nasabtan gyud nato nga dili man ta magigsoon magkaingon nga perpekto na ta ning ibabaw sa kalibutan. Pero ang pasidaan mga igsoon nga nato nga mga nakadawat sa kaluwasan. Kay unsa ganitong gi-deliver ni Sir Bernard justification. Diba? Nag-istot siya about justification nya ikaduha sanctification. Now sa sanctification may igsoon naa diha ang gitawag og nakasulod dito walang nakasulod diha wa man ako wa magid ko nga kuan ani mga igsoon kay ako is direct ra maging kumutudlo kani giingon bitaw mga igsoon og purification naa mga igsoon naka-built in na sa sanctification mo na nga imong mabasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo na magsun sa kapitulo 20 21 20 o 21 nawa kung basahon na mao niya ang party list sa sanctification. Ingon niya apan diha sa usa ka dako nga balay dili lamang nga adunay mga sudlanan nga hinimo sa bulawan o plata apan usab sa kahoy ug sa yuta ug ang pipila ngadto sa kadungganan ug ang pipila sa kaulawan. Muna sa Kristohanon maigsuon during the time of sanctification nato diri sa kalibutan. Pag-abot the time of glorification, dili malalis maigsuon nga dili tanan magadawat yung glory sa himaya sa Ginoo. Kaya nagdepende magunin ang sanctification maigsuon gingon ni Sir Bernard kagana is mura na sa battle of against the against the flesh and the spirit. Niya spirit ta sa ato. So kita nga mga anak sa Dios. Nya ang gubat pa ison wala nahitabo sa gawas. Nahitabo sa atong sulod. Oh. Pero ingon siya diri magsuon nga
sa dakong balay, ang pasabutan na igsuon sa panimalay sa Dios. Sa Kristohanon ba? Nga dili tanan dito sa gingharian sa Ginoo sa glorification, magadawat og glory. Kay doon na yung mga Kristohanon nga mga tuig langit kay kining kaluwasan, unsay natong nabalik-balik ang kaluwasan di mawala. Pero doon na may mga tao maigsoon nga ilang pagsabot manggod sa Kristohanong ginabuhi ba na kuan ba dili bitaw nasabdan nila ang tanan. So mo na ingon sa diri akong tiwas basan. Versikulo 21, busa kun ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon gikan niini siya mahimong usa ka sudlanan ngadto sa kadungganan gibalaan og takos alang sa paggamit sa agalon o giandam ngadto sa matag maayong buhat. Oh. So buti pasabot kaganina atong nabati sa diskusyon ni Sir Bernard ba nga ang sala kung ato pa nang gipapuyo sa ato, ang gubat na agad sa sunod sa ato. Pero salamat gid mag-ison nga dili na ang sala nagpuyo sa sulod na to. Di ba yung si Pablo kaganitong diskusyon ni Moses, di ba nga kung ako nagabuhat nini mga butanga nga dili nako gusto, dili na ako ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga naa sa sulod nako. Mo ni mga Kristohanon, pildi gid ta sa atong kinabuhi nga Kristohanon, pildi gid ta kung sa pikas nga side gipapuyo nato ang Holy Spirit, pero sa pikas nga bahin, ang ato bang kasing-kasing dili bitaw buo natong gihatag sa Ginoo, gibutangan bitaw natong division sa pikas nga division sa atong heart na si Jesus Christ, sa pikas nga bahin sa atong heart na apo dito may igsuon ng sala. Ang gusto gid sa Ginoo may igsuon sa atong kinabuhi, reality gid nato no. Gusto gid sa Ginoo may igsuon ang tibuok natong kasing-kasing maokupar gyud sa Ginoo. Kay kung dili gani maokupar sa Ginoo maigsoon, mahimutang usa ka sudlanan alang sa kaulawan. Kristohanon ka di magto kang impierno kay luwas man ka. Pero sa tubangas Ginoo maigsoon, mo nito kasulti ha, kasulti ba ang kasulatan nga dili tanan magadawat og kadungganan sa langit. Mo na nga ang fight na karon, ang fight na to. Natay unon, di ba kanina usa ako pag yung ako ano na, unsa may kalainan sa magpakasala ug sa nakasala. Ang magpakasala, iyang gisunod, ug unsay nindot, yang gibati bisag naibalo sing sala. Pero maigsuon ang makasala, maigsuon masuko manaway sa sala. Pero maigsuon sa nakasala, kaya mo nang di-entertain man niya ang negatibong butang sa sala. Pero ako, abi ninyo maigsuon kagahapon, adlaw, ang akong goal, kami yung pamilya mulakaw mi gahapon unta para mag-street preaching o mag-distribute og trucks. Ang naitabo mga Kristohanon kini amo silingan. Ang kaning niya si Kuan, kini tag-iya sa simbahan nga ato ang gibiyaan. Si Sir Franklin ba Reyes. Atong milabay nga Martes ni ari sa amo. Og nakig-istorya heart to heart. Nagpasalamat nga mihawa ko mi sa kalinaw ko nga sir tinuod sir pasalamat pud mi nimo nga ning ako nag heart to heart gid mi peace ba kalinaw karon may igsoon ganing anhi kagahapon diha pag ana diha migsoon kay nagkuan unsa to ilang ibutang diha sa kuan sila kay na naman ila naman sila naman ilahan naman na nakita mo na mo sa CCTV nga kining naitigulang iri nga PWD ning gawas pagkatapos kamay pagabot mo siya ana di sige tudlo dinhi anak tudlo dili po kumutuo mga igsoon nga ang iyang giisgutan atong higayon as pagtudlo dili si Marcos ako gyud ang giisgutan og noted na kay nako na siya nga daghan mga tao dinhi nga moabot sa ila anaan niya sa ako nga ako dautan kay mangingilog og yuta. So, unsa man nagsuon? Peace na mi. Malinaw na mi. Ang iyang gusto, iyang sugnuran, kay gusto na siya kaguliyang. Yan ito na mo. Muna mga Kristohanon, ang ako reaksyon, giingnan ako siya nga, ako kang ipatawag sa kapitan. Idemanda ta ka o laybin.
pasaka na kasong libel. Nga naman mga igsoon, ako, kita nga mga Kristohanon, ako ang iyang sigihog daot sa tubangan sa mga tao. Kung sigihon ko niya daot, nagpasabot ka kamungtanan, nga mituo sa may balita nga akong gidala na ako si Kristo. Giinsulto ta, gipakaulawan ta. Muna nga, ninghimo kong aksyon, kaya nga naman si Kristo gani. Sa diyang gipakaulawan ang templo sa Diyos, unsa may gibuhat ni Kristo. Nagdasa sila kay kanunay silang makadungog nako nga nagingon ko kung buhatang daotan dili ka mobalos. Pero gikan sa 2014 hangtod karon 2024 pulo ka tuig nga giantos nako na lising pakaulaw nako. Unya ako bayapon silang pasagdan, igo na siguro tong pulo ka tuig oy. Aksyon na siguro nako isira ang pultahan. Muna mga Kristohanon, no? Tinuod na kita dili sa kalibutan dili pa gyud ta perpekto. Mabitaw na nga ayun be, mo init na tong buot. So mao na isuna kinahanglan nga kita ato lang gyud na daygon og pasalamatan ang Ginoo nato. Nya naatay kinabuhi may isuon nga magpaubos lang ta. Pero wala na nagpasabot may igsoon nga sa ato ang pagpaubos. Wala po'y moabot na panahon nga nabay taksanan ba si Jesus Christ gani nabay limitasyon. Muna nga samtang ni apatan ning kalibutan na may igsoon, dili kita makaingon nga hingpit na kita. Makasala pa ta. Pero dili ta magpakasala. Buhato na to ang sakto, sumala sa balaod sa Ginoo. So, dalay ko na Diyos, salamat sa mensahe o akong kuan mga isunod tuod nga karong sunod balikon ako. Amen. Salamat pud kay sa Ginoo sa kinabuhi ni singalan ni Gibo no nga og ni Sir Christopher nga mihatag sila sa ilang kinabuhi ingon nga musician o tigduyog na to. So pila ka panahon gikan karon palit na sa tamig suon og electric guitar. Kaya aron madugang nga natong instrument unya padayon ta sa mga pag-ampo nga makapalit itaglote para makapatukod ta og dako nga tigumanan, no? Og salamat sa kinabuhi ni Sir Bernard og karong sunod nga Domingo si Sir Christopher ang magtudlo sa Sunday School. Dayon kisa tay kung gingon ka kini nga sunod si Sir Jonard. Si Brother Jun. Amen. Salamat kay si Brother Jun nga salamat kay Ginoo Brother Jun nga nakakuan gid siya nga makasimba siya Domingo. Salamat nga gitagaan siya pabor sa Ginoo. Kanya dahil sunod si Sir Jonard dayon. Amen. Yatagan tong panahon sa tungsong leader para sa pag-lead sa kadungan sa pagsimba.